Pero mga ka-agri, dito kami ngayon sa Santa Barbara, Pangasinan. Nag-deliver tayo ng seedlings para sa pananim ng kliyente natin. Dito itatanim yung seedlings sa likod ng rice mill. Rice mill kasi ito. Meron na silang nauna dito na tanim, one stick, small size. Ito, ilang piraso. Medyo maliliit. Ito, bigay daw ito ng DA, Department of Agriculture, at pupunuin na nila to itong lugar na to, pupunuin na nila ng kalamansi. Maganda dito mga ka-agri, dito sa area ng kliyente, yung lupa nila maganda, patag ang lupa rito. Pangkaraniwan tanim dito mais, yung patuka sa manok. Yan ang mga mais to. Yan, paikot na yan. Hanggang dun may mais. Yan ang pananim ng mga taga Santa Barbara. Pero maganda talaga yung lupa nila dito, mapatag talaga. Mas maganda daw yung kalamansi. Opo. Kasi nga pag nandyan, hintayin mo na lang, konting alaga na lang. Opo. Saka hindi daw gaanong sa maintenance. Opo. Kasi ang kalamansi kapag nabuhay naman na sa area yan, matibay na yan eh. Oh. Hindi katulad dun sa sinasabi nyo dito sa dragon fruit, hindi naman sa sinisiraan natin. Ano? Sabi nyo nga, kapag napasok ng virus at nanilaw, mahirap na pong pagandahin. Ano? Mahirap na. Kaya ako nakita ko medyo kaya yun nga, nakita ko yung kalamansi kasi nga yan ang siguro off season naman ito. Opo. Baka sa isang taon makachamba ka. Opo. Imposible hindi naman makachamba basta tama sa alaga. Basta tama sa alaga. Ay ano naman po sir yan, may tutorial naman tayo dyan. Yun nga, kasama na yan sa pagde-deliver natin ng seedlings na to. Yung pagtuturo sa inyo, may guide po tayo, guide ko po kayo. Pangalawa, meron din tayong kliyente rito sa Urdaneta, Pangasinan, malapit lang. Kaya pag nag-monitoring ako, dami na kayo dito. Saka rin kasi, karamihan dito kasi mais at tabako. Oo nga po. Lahat ng farmers dito, pag makausap mo, lugi. Kaya gusto kong ipakita yung kalamansi na kung maganda, siyempre gagaya. Magaya po. Mas maganda po. Kaya nga walang nakakapag-try dito. Kaya sabi nga sa akin, hindi daw maganda. Ako nasa tamang pag-aalaga naman lahat yan. Tsaka sir, malapit naman ang bagsakan sa inyo eh. Sa Urdaneta. Malapit lang naman. Villasis. Opo, Villasis, Urdaneta. Nandiyan yung mga bagsakan ng gulay, ano? Gulay. Yun. Kaya yun, may market talaga, ano? May market. May market. Yun ang maganda. Saka dito kasi ang dami yung pwesto na lugawan. Opo. Yung mga akinan sa gabi na talagang kalamansi ang primary na pangsangkap. Opo. Kaya tingin ko maganda itanim ang kalamansi. At saka naman sir, talaga naman patunay na kumikita naman talaga yung kalamansi. Talaga naman. Saka, tulad ngayon sir, mahal ang kalamansi ngayon sa farm gate price ngayon sa amin, nasa 2,000 plus isang bag. Sabi nga nung kaibigan ko, nasa 2,900 daw sa may Gabaldon. Sa Gabaldon. Oo, farm gate price niya sa isang bag. Opo. Kaya yun, gusto ko rin i-try. Pero sir, ang kalamansi, hindi yan all year round ay mahal. Ganon. Opo. Tama po. Kaya nga sabi ko nga sa isang taon makachamba ka lang ng isa o dalawa. Pero pwede na, di ba? Opo, pwede na. Kita na. Oo. Ayun po. Kaysa nakatiwangwang yung lupa. Opo. Ayoko kasi yung lupa na nakikitang hindi napapakinabangan na yan. Sayang naman yun. Hanggat may pwedeng pagtaniman. Tataniman talaga. Sa bahay ko nga, yung second floor ko, may garden ako doon, kalamansi ang tanim din. Kaya talaga iba't ibang bayabas, kalamansi, nasa second floor yun Napansin ko nga, may mga ilang tanim na kayo dito sir Oo. Ano ang nyo dyan? Ba't nagtanim kayo? Parang demo nyo na. Parang demo ko, tinitignan ko kung alin yung magandang nakita ko nga kalamansi. Opo. Kasi yung kalamansi, kahit hindi mo diligan, nandiyan, pag dinilig mo, nagbibigay ng maraming bulaklak. Yun nga. Oo, kaya yun ang nakita kong okay rin sana tong dragon fruit, kaya lang masyadong ma-maintenance. Ayun lang. Oo, ito nga karaming dragon fruit ko rito,
Kasi unang pamunga ko pa lang, siguro sa dami nito, mga 20 ata ito. Nakakuha rin ako, mga 50 kilo siguro dito lahat. Okay. Nung unang fruiting niya, first time na mag-fruiting. Pero sir, ang market naman, okay naman. Ano lang, sa akin kasi may mga ibang negosyo din. Pamigay. Opo. Mas nabibili ka ng papatikim mo, papasyalan mo yung kliyente mo. Ito po. Ayun, parang yun na yung pinaka parang previous nyo sa kanila. Yun ang purpose ko rin Opo. talaga. Kasi may mga iba tayong mga negosyo. Opo. Kaya yun, instead na bibili, at least ipapakita mo pa na produkto mo yun. Pang-akit ko na ano. Opo. Kaya yun, mahilig ako magtanim. Ayun. Madadami na sa rin sa kalamansi ngayon dyan, ano? Oo, sa mga kliyente nyo rin. Ng ano ko rin, sa mga client ko na ano. Na parang pampalubag loob nyo sa kanila. Pampalubag lang. Opo. Oo. Ayun. Kasi magandang irigalo yung alam mo na bunga rin ng pagsisigap mo. Galing sa sarili mong tanim, parang mas appreciated nila, ano? Ano sir? Yun ang ano, saka tayo nasa politika, mga tao rito pag humingi, sige. Opo, ganun talaga sir pag nasa politika. Kaya ano? Opo. Pwede mo pang sabihin na, yan si Kagawad nagtatanim, samantalang tayo pwede mo silang akiting tanim din. Pwede, opo. Kaya yun ang purpose natin. Tsaka sir, itong kalamansi kasi maraming nabibigyan ng hanap buhay. Ito yung pagpitas na to. Marami kayong mabibigyan ng hanap buhay dito, mga kababaryo nyo. Ganun po. Opo. Tsaka ito. Sa akin, sir, yun ang kalamansi ko rito, siguro mga may 10 ito. Opo. Namumunga lahat yan, pero ako wala pa akong halos natitikman dyan. Kung mahihingi, pamigay lang ano, sa mga kapitbahay. Yun ang maganda. Ito kasi pag naitanim ko yung kalamansi, yung pagitan, ang ilalabalak kong ilagay sili siguro. Pwede po. Pwede po tayo mag-intercrop dito. Naghihintay na magpabunga. Mamunga, i-intercrop ko siya. Ayun nga maganda sir. Hindi ka maiinip na maghintay. Opo, nag-intercrop ka.